Eto, malaking debate din to, mga kababayan. Ang mga DDS dito, galit na galit. Galit na galit ang mga DDS dito kay PBBM. Bakit, mga kababayan? Naku po. Eto, sa totoo lang, mga kababayan, marami tayong mga nakaraang pangyayari, mga trivia na ma-share ko sa inyo ngayon. No? Ang patungkol dito kay PBBM, kasi si PBBM po, mga kababayan, ay nasa India. Tinanong po si PBBM ng reporter, ito yung sabi ko sa inyo na napakagaling na reporter ng India. Na isang babaeng journalist. Napakagaling. Ni reporter na to. Si Betras ba to? Tawag dito. Tinanong kasi si PBBM ng isang reporter ng India kung sakali ba na girahin ng China ang Taiwan, tutulong ba ang Pilipinas? Kung sakali ba nagirahin ng China ang Taiwan, tutulong ba ang Pilipinas? Alam nyo, sabi ni PBBM, why not? Kung ganun man ang mangyari, tutulong ang Pilipinas. Bakit? Ilang milyahe lang mula sa norte, papunta sa Taiwan, kaharap na ng norte ang Taiwan, ng Batanes, Bataan. Kaharap na niyan ang Taiwan. So, bakit ba hindi tayo tutulong kung sakali man na kailangan nila ng tulong? So, ito po, mga kababayan. Bukod doon, mga kababayan, Ma'am Hears Crihilo po at Ma'am Marites Mosne. Bukod doon, mga kababayan, ang mga DDS, Ilocos Norte, ang lapit-lapit sa Taiwan, galit na galit ang mga DDS. Bakit? Sabi nila, putang ina mo bangag, doon ka na lang tumira, dalhin mo pamilya doon para pag nagira, tulungan mo yung Taiwan. Sabing ganon, ang dami mga DDS na galit. Ito, mga kababayan. Ito lang ang tanging produkto may ads lang na kayang gamutin ng di ba, Ma'am Arlene? sakit sa mata. Galit na galit. Point of the neighborhood is Taiwan, and most experts fear that Beijing will invade Taiwan before the end of this decade. If that were to happen while you're still in power, would you be open to allowing the U.S. Use resources and bases in the Philippines to defend Taiwan, or would you rather stay out of it? To be very practical about it, if there is a confrontation over Taiwan between China and the United States, there is no way that the Philippines can stay out of it. Simply diba, Mami because of Alcantara, 120 miles lang po mula Pilipinas to Taiwan. our physical geographic location. To understand how close Taiwan is to the Philippines, the large city of Kaohsiung in Taiwan is a 40-minute flight away from the capital of my province in northern Philippines, in Lawag. That's how close it is. And so if you think about it, if there is all-out 40 minutes flight lang then we will be drawn into it. And I assure you, with the greatest hesitation, but we will have to defend our territory and our sovereignty. Furthermore, there are many Filipino nationals in Taiwan. Maraming And Pinoy that would talaga be doon. immediately a humanitarian problem. Because we will have to get involved, because we will have to go in there, find a way to go in there and to bring our people home. As we do whenever they find themselves in areas of conflict. And that, for me, would be the most considerable concern for us, at least in the early days. And so that's why I say we would immediately mobilize everything that we could to bring our people out. That's not an easy thing to do, considering that you're in the middle of a combat zone. Diba? Rinig nyo ang sagot ni PBBM? Yan ang tamang leader. Diba? Hindi porket sinabi mo, bakit tayo mangialam sa gera ng Taiwan at China? Taiwan naman yan. So, kung ganong leader ang sagot, hindi ka makabansa, hindi ka makapilipino, hindi ka makatao. Bakit? Tandaan mo ilang libo na mga Filipino nasyonal na nasa Taiwan. Tandaan mo ilang Pilipino nasa Taiwan. Kung sakali nagirahin ng China ang Taiwan, at payag ba daw si PBBM na gamitin ang resources ng Pilipinas na konektado sa Amerika para protektahan at tulungan ang Taiwan? Sagot ni PBBM, yes. Bakit?
40 minutes flight lang yan mula sa amin papunta dyan sa city, pinakamalaking city sa Taiwan. So ngayon mga kababayan, kailangan mo talagang makipaggera. Bakit? Ang daming Pilipino doon na kailangan mo iligtas. Kailangan mo talagang mangialam. Kung ganyan ang maging presidente at ang sagot, hayaan mo yan. Buhangin lang yan. Wala tayong mapapala dyan. Ay putang ina, huwag ka nang magpresidente. Talagang isumpa ka ng mga Pilipino sa Taiwan na wala ka palang pakialam. Diba? Kasi una mga kababayan, kung naalala nyo po, ngayon sasabihin ng mga DDS, edi ikaw doon, bangag, punta ka doon, dalhin mo pamilya mo doon, makipaggera ka doon sa Taiwan. Ganyan ang sasabihin ng mga DDS. Alam nyo mga kababayan on the spot, meron po akong ibigay sa inyong trivia. Alam nyo ba na napakadami ilang batalyon na Chinese Army na tinalo lang ng iilang Pilipino doon sa South Korea? Ang tinatawag nilang Battle of Yultong. Baka hindi nyo alam. Ang Korea, minsan nang pinagtanggol ng Pilipinas. Ilang daan lang na sundalong Pilipino pinadala sa South Korea at tinalo nila ang mga Chinese na batalyon. Yan po ay tinatawag na Battle of Yultong. Ito po mga kababayan, ipapanood ko sa inyo. Baka po walang nakakaalam nito. Meron po yan. Ito po. Battle of Yultong. Huwag yung maliitin, Natural lang po na natural lang po na manghimasok ang Pilipinas kung sakaling girahin ng China ang Taiwan kasi marami pong Pilipino doon. Maliban na lang kung walang Pilipino doon, wala tayong pake. Pero kung hihingi ng tulong ang Taiwan sa atin, sino ba namang hindi? Take note mga kababayan, sa panahon ng Japanese War, Pilipino din po ang tumulong sa Taiwanese. Panahon na malaking bagyo, malaking kalamidad sa Taiwan, Pilipino din po ang tumulong sa mga Taiwanese. Lalo na ito, tignan nyo. 51. The air was cold and silent in the mountains of Yultong, Korea. At a small defensive position, 900 Filipino soldiers from the 10th Battalion Combat Team stood guard. For days, there had been whispers of an enemy attack, but no one knew when or where it would strike. Then, in the dead of night, a low rumbling sound filled the air. At first, it was quiet, but with each passing second, it Paano nagwagi ang 700 na sundalong Pilipino laban sa 40,000 na kalaban? The Battle of Yultong. Ang Yan bansang po yun. South Korea ay isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ng ating bansa. Maraming Koreano ang dumarating sa Pilipinas bawat taon upang mag-aral o magbakasyon. Napakalaki ng kanilang tulong sa ating ekonomiya dahil sa turismo at iba pang public works. Ngunit alam mo ba na hindi ito magiging posible kung tuluyang nasakop ng mga Chinese na komunista ang bansang Korea noon? Paano kaya sila nakipaglaban sa mga mananakop? At ano ang importanteng papel na ginampanan ng mga sundalong Pilipino sa pagkamit ng kasalukuyan? Paano nagwagi ang 700 na sundalong So yun po Pilipino? yun mga kababayan. 900 soldiers ng Filipino, tinalo po nila itong 40,000 ka mga Chinese army or soldier. Bakit mga kababayan? Ang advance lang kasi ng Pilipino, mga kababayan, kahit, alam naman natin na ang mga Pilipino po, tumatayo balahibo ko, ang mga Pilipino po ay maabilidad. Bakit? Kahit nanonood lang tayo niyan sa video, hindi pa natin nahawakan, hanggat napanood mo, alam mo agad, catch up agad. Diba? Makakakuha ka agad ng strategy on how to use. Diba? Kaya nga po mga kababayan, malaki pong tulong po talaga yung ginawa ng Amerika at Pilipinas ngayon na turuan paano gamitin ang mga high-tech. Yeah? Paano gamitin ang mga advanced technology pagdating sa war. Katulad ng mga panibagong barko, panibagong missile, panibagong equipment pagdating sa gera. Kasi kahit wala tayo niyan, in case na dumating ang panahon, hindi naman natin nahuhulaan kung anong mangyari sa mundo, kaya nating gawin, kaya nating gamitin. Pero alam nyo ba ang sabi ni Sara Duterte? Bakit kailangan ganyan? Ang rason kasi ng mga DDS, mga kababayan, lalo kay Digong noon,
Huwag kang pumayag, putang ina nyo, magsilayas kay dito. Gagawin lang ninyong training ground ang Pilipinas. Gagawin lang ninyong shield ang Pilipinas. Katulad sa ginawa ninyo sa Afghanistan, Kazakhstan at Iran, pagkatapos na nagera, iniwan ninyong pulbo ang aming bansa. Yan ang dahilan ni Digong. Diba? Iyan ang dahilan ni Duterte na hindi siya pumayag na merong operasyon balikatan or yung pagpapractice nitong Amerikanong sundalo at Pilipinong sundalo kasi daw gagawing training ground. Katulad daw sa nangyari sa Iran na pagkatapos ng gera, iniwan na daw ng Amerika ang Iran na pulbo, sira, durog. Sa totoo lang mga kababayan, much better po na meron tayong ganyan kalakaran. Bakit? Kailan pa po ba tayo maghanda? Kailan pa po ba tayo matutong gumamit na Iraq? Kailan pa tayo matutong gumamit ng mga advanced technology pagdating sa gera kung nandiyan na? Tandaan ninyo, ang Israel nga napaka-high-tech, ginera pa rin sila. Di ba? Mas mabuti po yung may experience tayo. Sabi nga ni Adolf Hitler, no? At sabi nga ni General Douglas MacArthur, give me 10,000 Filipino soldier and I can conquer the world. Di ba? Sabi ni MacArthur yan. Bigyan mo ko ng 10,000 Pilipinong sundalo, i-conquer ko ang buong mundo. Kasi bakit niya nasabi yon? Kasi kahit wala tayong kagamitan, kahit wala tayong sandatang katulad silang meron, at least alam natin gamitin. Di ba? Yun ang advance sa atin. Kasi ang Pilipino ma-ability. Wala man tayong cellphone na iPhone 17 kasi hindi natin afford. Pero alam natin gamitin. Bakit? Hindi naman tayo bobo eh. DDS lang naman ang bobo. Paano ngayon kung ang makakapagligtas lang sa atin ay submarine? Paano tayo magamit ng submarine kung wala naman tayong submarine? Paano natin matutunan buksan ang pinto ng submarine? Paano natin matutunan paandarin ng isang submarine? Wala naman tayong submarine sa Pilipinas. Bakit? Sabihin niyo sa akin ngayon, ilan bang submarine meron ng Pilipinas? Yan ang advance natin. Wala man tayong kagamitan, at least natutunan natin kung paano buksan, paano paandarin. Kung utak DDS ang mamuno ng ating bansa, ay putang ina. Walang alam yan. TikTok na, hindi marunong mag-live eh. YouTube channel nga ni Inday Lustay, hindi nga monetize eh. Kasi hindi alam. Yan ang advance sa mga Pinoy. Wala man tayong katulad na high-tech, Iron Dome, or missile detector na katulad sa Israel. Pero alam natin paano gamitin. Di ba? Kahit i-research ninyo ngayon, wala po tayong submarine sa Pilipinas. Ngayon, kung darating ang panahon na submarine lang ang makakatulong sa atin para makaligtas tayo sa gera ng ating bansa, kung halimbawa girahin tayo, paano natin i-operate or paano natin patakbuhin, paandarin ang submarine or buksan kung hindi naman natin alam paano gamitin? Kasi bakit? Tinanggihan natin ang mga bansa na meron na mag-training at pasalihin katulad yun sa ginagawa ngayon, India and Philippines, tawag doon tawag dyan, may tawag dyan eh. Yung sa dagat, yung nag-practice sila sa dagat kung paano gamitin yung mga advanced na barko, yung mga, di ba, operation balikatan exercise. Kaya nga pumunta si PBBM doon kasi isa yan sa rason doon sa India na kalakalan, cultural, at yung pagdating sa sandatahang lakas. Paano gamitin? Ngayon, kung hindi tayo papayag na mag-training, alamin kung paano gamitin yan, paano kung darating ang panahon na yung mga nananakop sa ating bansa, natalo natin, or gusto nating lumayas, paano natin i-operate yung mga barko, mga submarine, or mga eroplano na hindi naman natin na lalaman kung paano gamitin? Hindi naman po pwede na nag-aral ka, home study. Paano ka gagawa ngayon ng building kung nanonood ka lang sa YouTube? Diba? May mga joke-joke nga dati noon. Nag-aral po ako. Ano pong course mo? Engineer po. So ngayon, sige nga, pagawain kita ng building. Paano mo mapapatayo na maganda ang pundasyon ng haligi ng building na yon kung sa YouTube ka lang nag-aral?
Sige nga, paano kung anti-lindol yan? Paano mo masiguro na yung building mo na sing taas ng Burj Khalifa, hindi matatamaan ng lindol kung internet ka lang nag-aral at hindi mo mismo nakita yung machine, hindi mo mismo napuntahan at napagtriningan? Di ba? Yun po yun, mga kababayan. Kaya kung papakinggan ninyo